Tatlong malalim na senyales o katotohanan tungkol sa isang lalaki na tunay na nagmamahal sa'yo. At maniwala ka sa hindi, kapag nakita mo itong tatlong bagay na ito, masasabi ko na hinding-hindi ka niya ipagpapalit at hinding-hindi ka niya iiwanan. Kung gusto mo matuto, then make sure na panoorin mo hanggang sa last part, and make sure also na i-share itong video, mag-react, mag-likes at mag-comment para mas marami pa tayong ma-reach out. So let's go. Anyway, alam nyo ba kung bakit ang daming babae ang naloloko, naiisahan, pinagsasamantalahan, after na ginamit, and then iniwan na lang or pinagpalit? Kasi marami sa inyo na yung surface lang yung nakikita at kinoconsider, and ang akala na mahal ka na. Yung tipong binigyan ka lang ng bulaklak at nag-I love you lang siya, is that naniwala ka na agad na mahal ka. Listen, even a person na merong masamang balak sa'yo ay kaya niyang gawin yun. Even your greatest enemy ay kayang gawin yun. Pero itong tatlong bagay na share ko sa inyo, sobrang hirap na mapeke because hindi lang sa salita kundi nakikita mo sa kanyang gawa. So, proceed na po tayo sa number 1 na senyales na kapag nakita mo sa isang lalaki is that 100% na mahal ka niyan. Okay? Number 1 is that his love is almost unconditional. Meron akong ginamit doon na almost kasi in this world there's nothing na unconditional love except the love of Jesus. Kasi nature nating mga tao na kapag nagmamahal tayo, is that may condition? Nag-expect din tayo na mahalin tayo? Or ang hirap or parang imposible na mahalin natin yung isang bagay na wala tayong nare-receive? Sometimes, dahil sa nagiging tanga din tayo, so nagmahal kahit wala namang binabalik sa atin, pero there will come a time na mapagod tayo. There will come a time na hihinto yun. Only Jesus loves us unconditionally. Why? Kasi namatay siya para sa'yo. Kahit na hindi mo siya i-receive ngayon, kahit na hindi ka naniniwala sa Panginoong Jesus, ay nandyan siya patiently waiting for you, ni-accept at mahalin siya. Pero sa ating mga normal na tao lang, no. There's nothing non-conditional. Lahat ng bagay, conditional. We only love because we have conditions. So, kung bakit sinabi ko na almost unconditional yung kanyang pagmamahal, kasi palaging nakamaximize yung tolerance niya sa'yo, yung kabaitan niya sa'yo, yung pag-iintindi niya sa'yo. Minsan, tinotolerate ka hanggang sa kaya niya, pinagtitiisan ka minsan sa mga katuyuan mo, sa mga kabaliwan mo, sa mga kapalpakan mo sa buhay, sila tinotolerate ka. Sa mga bagay na ang hirap mong maintindihan, tinotolerate ka doon. Kumbaga nakamaximize yung toleration niya when it comes sa'yo. It's a big sign na sobra at malalim yung kanyang pagmamahal sa'yo. He will always choose to understand you over misunderstanding. Marami kayong mga bagay na pinagtataluhan, hindi nagkakaintindihan, hindi kayo nag-a-agree, pero palagi niyang pinipili na intindihan ka. At pati yung kanyang kabaitan, sobrang bait niya sa'yo. Sobra. Na kahit ikaw mismo hindi mo maintindihan kung bakit kanya minamahal ng ganyan, kung bakit sobrang bait niya sa'yo, kasi totoo, genuine ang kanyang pagmamahal sa'yo. Napaka-bless mo kapag nakatagpo ka ng ganitong klase ng lalaki. Okay? Number 2 na sign na sobra at malalim ang kanyang pagmamahal sa'yo is that hanggat maaari ay ayaw kanyang masaktan or nahihirapan. Kapag isang lalaki sinasabi niyang mahal ka niya, hindi ayaw kanyang mawala sa kanyang buhay, pero consistently sinasaktan ka niya. So consistently dinadown niya yung confidence mo. Consistently ang sakit niyang magsalita. Then medyo mag-alanganin ka sa pagmamahal niya sa'yo. Kasi ang tunay na nagmamahal na isang lalaki, hanggat maaari, is that ayaw kanyang masaktan. Kasi kapag nasasaktan kanya, nasasaktan din niya yung sarili niya. Why? Kasi napaka-precious mo, napaka-special mo
para sa kanya. So kung special ka sa kanya, then ayaw ka niyang masaktan. Ayaw ka niya din niyang nahihirapan. And one more thing is that nature naming mga lalaki ang nagpro-provide. Nature namin ng mga lalaki na gusto namin na makita na comfortable at may peace, may katahimikan sa aming partner. So gagawin namin ang lahat to provide for you, to care for you, to protect you. Why? Kasi ayaw namin na nasasaktan at nahihirapan ka. Mas okay na kami na yung nasasaktan. Mas okay na kami na yung nahihirapan kaysa yung nakikita namin na nahihirapan kayo. Bakit namin yung nagagawa? Kasi totoo at sobra yung pagmamahal niya sa'yo. Tandaan mo yon at wag mong sasayangin yung ganitong klase ng lalaki ka. Number 3 is that he consistently chase you. Kaya mapapansin mo from time to time kung meron siyang chance is that he loves to touch you sa mga paborito niya na part ng katawan mo. He loves to see you through your eyes. And talagang mararamdaman mo na pinepursue ka palagi. At kumbaga parang hindi kompleto yung araw niya kapag hindi ka pinursue, kapag hindi ka niya hinabol. Kaya minsan, kinukulit ka ganon, kahit minsan sumusobra na. Listen ladies, okay lang yung mga bagay na yun. Kasi kapag totoo yung pagmamahal niyan sa'yo, he is consistently doing those things. Hindi niya yung mapigilan. Magtaka ka na lang kapatid, kapag tumigil na siya na gawin ang mga bagay na yun. Kapag huminto na siya, trust me, there is something wrong sa kanyang pagmamahal sa'yo. Or, maaring nalalamig na or nadadry na. Tandaan mo to kapatid, nature ng isang lalaki na habulin at i-hunt yung babae na mahal namin. Because we are hunters by nature and we hunt what is precious to us. Tandaan mo yun. So mga kapatid, ito lang yung 3 bagay na kapag napansin mo or nakita mo sa isang lalaki is that wag mo nang papakawalan yan. Kahit hindi yan gwapo. Hindi ka mapapakain ng kanyang kagwapuhan. Kundi itong bagay na ito, yung actually mag-maintain sa relationship nyo at i-enjoy mo yung kanyang pagmamahal. Sometimes kasi kapag ang isang lalaki na sobrahan yung pagmamahal sa'yo, you feel like wala siyang thrill or boring siya. Trust me, yung boring na sinasabi mo na yan, maraming babae ang nangangarap. So masabi ko lang sa'yo, pahalagahan mo, take care of your man, return your love also sa kanya, return also favor sa kanya, and trust me, magiging happy, successful ang relationship nyo. So that's it. Maraming salamat. I hope na meron kayong natutunan. Don't forget to share this video and God bless. Bye.